nahawakan ko una si Johnny Abarrientos, Ruben Mendoza, tsaka si Magtulis. Pangatlo, yun na si Arwin Santos ngayon. Sabi naman yung ikaw, Arwin Santos, magta-try pa ako sa iyo. Galing sa Pampanga. Ang bag niya dala maliit lang. Maliit lang, siguro para pang bata. Ang itinuturing na bata sa court, agad na nagpakitang gilas. He runs fast, long, jumps high. At ang kanyang taas sa pagtalon, umabot hanggang Araneta. Sa pila pa lang, ramdam mo na ang excitement ng bawat manunood. Ang pananabik ng marami. Sa mismong hardcore, nakabibingi ang hiyawan. Lowdown moments, ika nga. Mabilis ang aksyon, pisikal, bakbakan. Ito ang mundo ng Pinoy basketball. Number one, of course, this is a passion by Filipino. This is what you see every day, so it's just natural that young guys aspire to be PBA players one day or aspire to be basketball players one day. Kahit buong araw, kasi nasanay siguro ako nung kahit gabing-gabi naglalaro ako, kahit may lamok, kahit gabing-gabi talaga. Minsan nga, papasukan pa yung lamok yung bibig namin, basta maglaro pa lang kami. Hindi lahat ng magaganda at madamdaming storya ng buhay ay mapapanood sa telenovela o sa balita. Kung minsan, ang mga kwento ng pakipagsapalaran, ng pagkabigo at muling pagbangon ay mas naisa sa larawan. Ng astig ng mundo ng palakasan. Sa talento si Arwin, pero hindi sa mga court, kundi sa mga kalye ng Pampanga, tumibay ang dibdib ng atleta. Sabay ng mga siko at sahod sa laro ay ang patid at tira sa kanyang buhay. Hindi, parang tingnan mo naman yung tuhod ko, umuumpog. Sikat, itinuturing na it boy ng Philippine basketball. Isang powerhouse player na mahirap tibagin dahil pinanday ng panahon at pagkakataon. Nagsimula ako ng grade 2, marunong na kami humanap ng sariling pera sa bakal bote, pagkatapos ng school, pedicab, tapos yung magtitinda ng makopa at mangga sa loob ng school. Yung tinitinda namin na yun, nagpapaalam na kami sa isang bahay na may puno na hindi naman kasi nila nagagalaw yung bunga. Parang nasasayang lang. Magpapaalam lang kami, pwede po bang makuha yung makopa niya, and then dadalhin ko sa school, doon ko ibebenta sa loob ng school. Tapos noon yun, bakal bote, libot kami magkakapatid. Punta kami sa mga gas station, kasi dyan sa gas station marami yung mga lagayan ng mga krudo. Sa kinikita niya kada araw mula sa kanyang mga racket, nakakatulong kahit papano si Arwin sa kanyang pamilya. Pangatlo sa 4 na anak, dito na sila namulat sa probinsya ng Pampanga. Security guard ang kanyang ama, habang ang ina nito sumasideline sa pagtitinda ng barbecue. Papa-ending,
Yan, may toss coin pa raw. Minsan nagkakarwas din sila, mga jeep, kasama siya ng kuya niya. Pag kumita siya, hindi ko na inintindi yung baon niya, bibili pa siya ng 1 kilong bigas. Basta araw-araw meron siyang, gusto niya meron siyang naibibigay. Yun lang, hindi mo na kailangan sabihin ko ano. Tsaka hindi siya naghahanap kung ano yung nandyan, yun lang siya. Yung galit di ko po naramdaman o naisip na magalit ako sa parents ko. Kasi ang una kong naramdaman nung time na yon, gusto kong tulungan si mama at si papa. Hindi rin ganun sila natutugunan talaga yung pangangailangan namin dahil alam namin hindi kami mayaman. Inakala niya na kaya niyang sabayan ang laban. Pero sunod-sunod na foul ang natanggap ni Arwin. Isang malaking dagok sa kanilang pamilya nang maagang pumanaw ang kanyang ama na tanging sumusuporta sa kanilang pangangailangan. Nakadagdag siguro sa akin ng tapang kasi alam ko naman si Papa kahit ganun, naramdaman ko na mahal niya kami. Sabi kasi ni Papa nun sa amin na kung sakaling umakit din kami o maging ano kami, maganda buhay namin, kung babagsak naman kami, alam pa rin namin i-handle yung life namin. Kaya sa murang edad, sinalunan niya ang ibang responsibilidad sa pagtaguyod ng kanilang pamilya. Pero kung minsan, kapag inakala mong game over na ang lahat, saka naman nagbubukas ng maraming oportunidad. Bago na cremate yung papa, hanggang natapos muna yung burulan, libingan. That time, may nag-adapt na nga sa kanya, nagpapaaral si Mayor, nasa Lubao siya, may allowance pa siya. Kaya weekend, umuwi yan sa akin, may dalang grocery. Siya na nga yung parang tatay. Diretso ako kay Mayor Pineda, bago tumayo ng tatay Pineda. Mabuti nga, ang ginaganda pa nun, sa dami-daming athlete na hawak ni Mayor Pineda nun, ako lang yung isang player na inalagaan niya at dinala niya sa compound. Dribble-dribble ang bolang magsasalba sa kanila mula sa kahirapan, pinagbuti ni Arwin ang pag-aaral dahil dito nakasalalay ang pagtataguyod niya sa kanyang pamilya. Mahirap dahil unang-una wala ng papa niya. Siya yung nagiging lakas ko eh. Dapat mas mahina siya sa akin dahil bata pa siya eh. Pero hindi ko siya nakikitaan nun eh. Alam ko lumalaban din siya. Tsaka hindi niya iniinday lahat ng hirap o pagod. Tsaka nakikita ko naman yung talagang pagsisikap niya. Kalat na sa Pampanga ang reputasyon ni Arwin sa paglalaro. Pero para malaman niya ang hangganan ng kanyang kakayahan, nakipagsapalaran ang probinsyano sa magulong syudad. All roads lead to the hard courts of Metro Manila. Sa Far Eastern University, una niyang natikman ang tamis at pait ng paglalaro. Nag-dunk, galing sa Prieto area, slam dunk. Uy, sabi ko galit. Sabi ko, sige bata, halika, sumama ka sa akin. Then, ngayon, sinabi, okay itong bata ito. Pakikinabangan natin, ito, potential na ito. Champion tayo ito. Nakatikim ng balya si Arwin. Dahil sa pinakitang husay, pilit na hinila pababa si Arwin. Pinagdudahan ang kanyang high school diploma ng mga kalabang team sa UAAP. Medyo sumama po yung loob ko kasi deep inside, wala naman talaga akong ginagawa. Wala naman akong legal na ginawa. Alam ko na talagang eligible ako maglaro. Sa kabila ng mga intriga, inihatid ni Arwin sa FEU ang sunod-sunod na kampyonato. Tila gumulong lang ang bola at ito'y kanyang sinundan papunta sa kung anong landas ng buhay. Sobrang nanibago po ako. Sobrang hirap. Nahirapan po ako nung mga isang buwan. Kaya lang dumali ang lahat talaga dahil siguro sa inisip ko na wala eh. Ako na lang yung nandito. Nandito na ako. Umabot sa mga tablang court ng Maynila si Arwin, bitbit ang kanyang tanging kaalaman at pag-asa, ang bola. Pero sa tablaman ng laro, nalaman niya agad na hindi pala pare-pareho ang talbog ng kapalaran dito. Mula sa mga makeshift court sa mga kalye ng Angeles City, nakatuntong si Arwin sa tabla ng UAAP.
Kaagad napansin ng mga may mata sa laro ang potensyal ng basketballista. Yung skills niya, yung athleticism niya has always been there. When he first started out, wala pa siya masyadong skills for basketball. But you can see that he could be a good player because of the athleticism and the work ethic. So, you combine the talent and the work ethic. Yung ganyang athlete like Arwin, you put him in any sport, most probably will excel. Bago pa man maihatid ni Arwin ang FEU sa kampyonato, nakatingin na siya sa panibagong basketball court. Sa Philippine Basketball League, masala at mas matikas ang mga player. Kasi po, nung time na nasa UAP ako at alam ko mag-PBL na ako, iniisip ko po kaagad na, ayun, dagdagan ko yung talent ko kung anong meron ako. Kaya ayun, ginawa ko lang yung dapat gawin, disiplina, pursige. Ensayo, pagpupursige at walang humpay na pagbababad sa court, yan daw ang naging ticket ni Arwin para mapasok ang semi-pro na liga. Ayon kay Mark Molina, ni athletic director ng FEU, hindi raw lahat ng manlalaro ay gaya ni Arwin. I can train every day in the gym for 5-6 hours, but I can never jump as high as Arwin Santos. So inborn yun. That is definitely inborn. But he was able to maximize that inborn athleticism, yung kanyang leaping ability. Mga katangiang maghahatid sa kanya sa ere ng tagumpay. Ang kanyang position, shooting guard siya. So sa height niya, tamang-tama. Nasa collegiate level pa lang siya. Alam ko, sooner or later, aakyat siya sa PBA. At magiging impact player yan. Unang-una ko talagang pinriority na bago ako makapirma ng kontrata sa PBA, talagang binili ko na ito bahay kasi iba talaga yung feeling na may uuwi ka sa sariling bahay mo kahit wala pang pagkain. Inuna mo bahay bago bahay kotse. Talaga. Yan ang responsableng tatay, di ba? Kung dati ay madalas ang sablay, unti-unti nang nagtitrickle in ang mga bato sa ring ni Arwin. Nagsisimula ng mapasahan ng bola ng swerte ang kanyang buhay. Yung dating bahay namin, may isang kwarto lang, siksikan kami, tapos iigib sa labas. Oh. Ngayon, eto. Talagang nagpapasalamat akong malaki sa Diyos dahil mga blessing na binibigay niya sa anak ko para sa amin. Ngayon, nakakapag-gano na ako, nagsasayang na lang ako ng minsan load. Dati hindi ka nga makapaghawak ng cellphone. Ngayon, pag gusto ko ng anak, gusto ko ibang unit naman. Bukas, sasabihin, kumain ka lang marami. Nang matapos ang kontrata sa PBL, hinug na raw si Arwin para pasukin ang pinakamalaking liga sa lahat. Ang pinapangarap marating ng bawat basketballistang Pinoy, ang Philippine Basketball Association. Iba yung UAP, parang hindi mo ma-explain. Hindi masaya ka or pagkatapos ng laro, UAP. Tapos pagdating ng school, Tuloy yung tuloy yung celebration. Tuloy pa rin yung Ang PBA, celebration. trabaho yan, professional. Trabaho lang. Parang sabi nga nila, ang advantage lang ng PBA, malaking pera talaga, sweldo. Sa PBA, hindi huminto si Arwin. Bawat ensayo, sinisiguradong asintado. For Arwin, every year there's always a change. Hindi marunong mag-dribble si Arwin before. Hindi siya marunong tumira ng 3 points before. But these are things that nadagdag na. He's easily in the top 5 best players now in the PBA. And that's because meron siyang improvement year in and year out. Sa labas ng Araneta Coliseum, mas lalong nakilala ang pangalan ni Arwin. Pero unti-unti mang namamayagpag sa ere ng tagumpay at basketball, nakatuntong pa rin naman daw sa lupa ang high leaper na basketballista. Classmate ko ng high school. Suplada na Mataray. Gusto ko malaman ng tao
yung Arwin Santos na nakilala na before, yung hindi nagbabago. Nagbago man yung katayuan ko, pero yung pagkatao ko, at saka yung ugali ko, kung saan ako nanggaling, gusto kong makita nila na yun pa rin ako. Hindi lumaki ulo ko, hindi ibig sabihin dahil sikat na ako, hindi ako marunong bumalik sa akin pinanggalingan. Ako yung taong kahit may kahihiyan kung sasabihin nila na nag-pedicab ako doon or something, proud ako. Nakangiti talaga ako pumunta ng kanila. Anumang bilis ng takbo niya papunta sa basketball goal, hindi pa rin daw niya makalimutang mag-fast break upang balik-balikan ang pinagmulan. Sarap ng pakiramdam. Unang pagdating ko, pagbaba ko ng van, parang yung sariwang hangin, kilala ako doon sa lugar na yun. Talaga yung mga background, parang umiikot sa akin. Nung nag-ending ako, weteng, namamasala ng bangkang saging, yung mga baha, mga bagyo. Sa kabila ng kabi-kabilang layup ng mga tagumpay, pakiramdam ni Arwin ay hindi pa ganap ang kanyang pagiging basketballista. Marami pong magaling, tsaka matitinding kalaban eh. Lalo na sila James Shop, yung team nila. Pati yung tumalo sa amin, Alaska, malakas din yan. Ang akin lang ngayon, nire-ready ko lang po lagi talaga yung sarili ko. Sa PBA, ako pa ang walang champion eh. Kaya isa rin ng nagiging ano ko yun, parang uhaw ako sa champion. Bagamat double team na ang kanyang pagbabantay, maila pa rin ang inaasam niyang pinakamataas na parangal para sa isang basketballista, ang most valuable player. The highest peak of the player when he is named the most valuable player. Yun ang masasabi nga na I have get the highest award in the professional league that I can be considered sa mga magagaling ng player kasi nakuha ko na yun. Si Arwin, so many times we candidate for that. Hindi man niya nakuha sa ngayon ang pagiging MVP sa hardcourt, para sa kanyang ina, siya ang MVP ng buhay nito. Maski hindi niya na makuha yung mga MVP na yan, siya yung pinakamagaling. At least ayan pa rin yung anak ko, naglalaro. Itong constant fixture dito sa bahay ni Arwin. Kahit saan sulok ka tumingin, makakahanap ka ng ganito. Trophy. Sa taas, sa second floor, sa third floor. Hindi ka mauubusan ng trophy dito sa bahay ni Arwin. Ibang-iba na nga ang narating ng nooy itinuring na bagitong manlalaro ng FEU. Pero alam niyang hindi panghabang buhay ang napiling mundo. Pero bago pa man dumating sa last 2 minutes ng kanyang career si Arwin, gusto niyang ipasa ang swerte sa kanyang pinanggalingang bayan. Gusto kong may sumibol or may lumutang doon na bilang isang Arwin Santos, may ma-discover doon. Kasi wala nang court. Pumangit yung lugar. Nagpuputik yung mga daan. Gusto ko pong magbigay ng court, na half court man lang, tapos pasimentohan yung floor doon. May paglibangan din sila doon, tsaka yung mga bata doon. Alam ko, pagka nakikita nila ako doon, may isip din nila. Kaya ako binigay yung court na yun, hindi lang para paglibangan, para tularan din ako. Alam ni Arwin na sa kanyang paglalaro, hindi parating magiging mataas ang kanyang talon o sigurado ang kanyang bitaw sa bola. Kabayo mang maglaro, alam niyang tatanda rin siya. Kaya ako nakarating sa ganitong... Alam niyang tatanda rin siya. Kaya ako nakarating sa ganitong sitwasyon. Ang akin lang, ginusto ko siya, minahal ko lang yung trabaho gustong maabot. Pinag-pray ko lang, sacrifice lang ako. Kasi gusto kong yung hangarin ko, basta maganda, sa mata ng Diyos, sinasabi ko lagi, walang imposible sa mundo, basta gugustuhin mo, nakasama ang Diyos, makakaya mo. Mahaba pa ang tatahaking landas ng isang Arwin Santos. Marami pa siyang puntos na gagawin. Marami pang records na papantayan at hihigitan. Pero sa huling segundo ng kanyang kwento ng buhay, siya ang umiskor ng kanyang tagumpay. Namulat na tayo sa basketball. Andyan si Kuya kasama sa liga, si Ate Muse, si Nanay nagpapa-ending. At huwag mong malipat-lipat ang channel habang may PBA
dahil lagot ka kay tatay. Pero hindi ka ba nagtataka kung bakit? Ito rin ang tanong ni Rafe Bartholomew, isang manunulat at basketballista mula sa bansa ni Lebron at Kobe. Si Arwin, isa lang sa milyong-milyong kabataang lalaki sa Pinas na may tinatawag na hoops dream. Ipinanganak na ata ang mga Pinoy na may bola sa kamay. Automatic, anumang kalsadang iyong tayuan, yak! Katapat mo ay isang basketball court. Wala itong pinipili. Bata, matanda, may asawa o wala, ang usapang bola na ihahain maski sa lamesa. Kaya't hindi nakapagtatakang may isang mestisong bangus mula sa Amerika ang tila na curious sa pagkahilig natin sa bola. Hindi nakatiis. Gamit ang isang scholarship, tinawid niya ang Pacific Ocean. Dito nakita niya mga nakatsinelas lang pero kung humataw sa court, tipong Michael Jordan kung mag-dunk. Lagi akong sobrang fascinated sa kultura ng basketball dito. At gusto kong makita ang lugar ng sport sa mga buhay ng Pilipino. At hindi lang niya nakita dahil naramdaman pa niya. Kaya naman ang hawak na bola, napalitan agad ng ballpen at napasulat na ng libro. Tubong New York City, ang itinuturing na global basketball mecca, nakaakit ng pansin kay Rafe ang tindin ng hilig ng mga Pinoy sa laro. Yung passion ng mga Pilipino, sobrang nakaka-inspire sa akin. Kasi sa US, syempre, maraming magagaling maglaro. Pero iba ang kultura, parang mas malaki ang feeling dito sa Pilipinas. Sanggol pa lang, parte na ng buhay niya ang court. Kaya't laking tuwa nang malaman niya ang pagkabaliw ng Pinoy sa basketball. Nabinyag ako sa basketball court kasi yung simbahan sa neighborhood ko sa New York nasunog. Okay. Kaya ginamit nila ang gym na lang. Unang dumating si Rafe sa bansa noong 2005. Nung first few days mo dito sa Pilipinas, kumusta yun? Nakakalito kasi totoong bagito ako noon. Okay. Unang beses ko yan para pumunta sa Asia at hindi ko alam kung anong dapat kong aasahin. Magiging experience. Wala akong idea. Sa una, mahirap dito para sa mga dayuhan kasi hindi pa ako marunong mag-Tagalog. Ang kaba niya, nawala na makapaglaro na siya sa kalsada. Noon, hindi ko pa na-imagine o nakita yung mga bata na naglalaro habang nakatsinelas lang o yapak lang sila. Nasa kalye o lupa lang ang korte. Sa kanyang pakikipaglaro sa mga Pinoy, nakita niya kung paano lumusot at pumuslit ng score ang mga Pinoy sa court. Nung unang beses ko dito, akala ko ay airtight, mahigpit ang defense ko. Okay. Pero pumasok pa rin ang nakalusot pa rin sila. Mukhang impossible o pambihira ang mga tira nila. Pasok pa rin. Ginamitan ka ng sidestep, gano'n. Isa sa mga naging guide ni Rafe sa mundo ng Pinoy basketball, si Ronnie Nathaniels. He took 3 years to write this book. And yung advantage niya, he can speak Filipino, Tagalog. So, marunong siya. So, medyo, it was easier for him. Pagkatapos, he was a player before. So, alam niya yung storya ng basketball player. Kamakailan, nilaunch ang libro niyang Pacific Rims dito sa Manila. Laman nito ang inipon ng mga alaala mula sa 3 taong pag-research niya sa Pilipinas. Ipakita ko lang sa kanila na ang mga iba't ibang halimbawa ng lugar ng basketball sa lipunang Pilipino.
Ikinuwento ni Rafe ang buhay basketball sa Pilipinas. Mula sa panonood ng mga liga sa barangay at PBA hanggang sa mga dinanas na gulang sa court. Walang dirty, parang physical lang. Okay. At dito sa barangay, sa dating barangay ko sa Loyola Heights, may mga magulang na manlalaro doon, yung mga mas matatanda. You give me one, I'll give you two when nobody's watching eh. Ganyan na mga Pinoy. Kasi we make up for our deficiencies because of height and weight and so on with smarts. Sa pagbuo ng libro, naunawaan din ni Rafe ang kahalagahan ng laro para sa mga mahihirap at nangangarap. Sa kasalukuyan, ginagamit nila ang basketball bilang buhay at para sa mga pinakamagaling na manlalaro, ang buhay na malaki o malakas. Iniisip kong maraming manlalaro sa college. Nangangarap silang pumasok sa PBA. Maaring nakapagbibigay ng kaginawaan sa sinumang maging sikat na basketballista. Pero nangingibabaw pa rin dyan ang init ng kamay na makapuntos. Kahit pa paano, hahanapin ng mga Pilipino ang paraan para maglaro, para matuwa sa laro. Gustong-gusto kong makita ang mga iba't ibang korte na paggawa sa buko tree lang, sa may ilang 2x4, yung ring na may wire lang, ganyan sa probinsya. Dito sa Manila, yung nasa kalye lang, nasa kanto lang, at kahit maliit ang ring at maliit ang ball, maraming may tatluhan sa kanto. Kaya naman hindi siya nagtataka na bago pa man matuto ang ilang mga bansa na mag-shoot ng bola, ang Pinoy, kapado na ang bola. May head start yung Pilipinas sa basketball kumpara sa buong mundo halos. Yung pagkatapos ng US, parang ikalawa ang Pilipinas sa basketball. Para sa kanong binansagang paeng ng kanyang mga kalaro, may napulot rin namang diskarte si Rafe mula sa mga basketballistang Pinoy. Pang-Amerikano pa rin ang laro ko, pero ngayon na-incorporate ko ang mga iba't ibang maliliit na influence na galing sa Pilipinas. Sabi nga ni Rafe sa libro niya, tsinelas man ang gamit ng ilang mga Pinoy at magagamit rubber shoes naman ang sa mga kano, pagdating sa puso sa pag-dribble ng bola, iisa lang din naman daw ang paraan ng pag-layup natin sa ating mga pangarap. Lahat may karanasan sa basketball. Okay. Kahit mahirap lang o mayaman, moro ka man o Christian, parang na-touch na ang lahat ng basketball. Parang substitution lang. Yan ang tuloy-tuloy na pagparada ng mga magagaling na basketballistang Pinoy. Tila hindi tayo nauubusan ng mga magagaling na players. At sa bawat Arwin Santos na namamayagpag, may 10 nakaabang sa sidelines handang sumab. Isa na rito si Mark Baroka. He's a Filipino type of ball player. He's a player that Filipinos love to watch kasi he is so energetic, so dedicated to the practice. It's every person's dream na mahilig mag-basketball to play for the national team. Yung gusto namin naman parang playground basketball Ang laro ng basketball sa atin, pinasok ang iba't ibang iskinitan ng bansa. Ang pagnanais nating sumingit sa nagbabangga ang mga kalaban at makapuslit ng isang layup at makascore
ang tila nagpapatigil at bumibigkis sa atin ng ilang segundo bilang isang bansa. Dito sa Recodo, Zamboanga, isa na namang kwento ng pangarap na naipuslit sa hardcourt. Si Andy Mark Baroka ang kasalukuyang point guard ng Smart Gilas, ang pambato nating koponan sa mga international games. Kung si Arwin ay humahataw sa Professional Basketball League, si Mark naman ay nagpapakitang gilas sa RP National Team. Bunso at nag-iisang lalaki sa 5 na magkakapatid. Hindi kapansin-pansin si Mark sa Zamboanga. Was very ordinary. Ano lang talaga siya, lagi siya sa klase, hindi naman siya bulakpul, mabait. Mark, bilang estudyante ko, ano lang yung happy-go-lucky, sometimes naughty siya, ganun. Siguro kasi bata pa, kaya ganun ang ano niya, mga actions niya. Si mami mo, okay sa kanya? Okay lang siya dito. Dito? Basta dito? Pag sa school, wala. Sa loob ng school. Walang problema? Pag lang sa labas. Kasi pag sa labas, mahabol tayo eh. Kumbaga sa depensa, mahigpit ang gwardya ng nanay ni Mark. Kaya't pinagbawalan nitong maglaro ng basketball nung bata pa siya. Yung reason ng mama ko, yung mga pinsan nga niya, tsaka yung mga napipilayan kasi sa basketball. Nung grade 1, naglalaro na ako nun. Pero patago lang yung panakaw na ako ng laro lang. Lumalabas ate siya ng bahay, nasa ibang lugar yung rubber shoes niya eh. Pag nalaman ng mama ko na maglaro ako, lagi akong pinapalo, pinapagalitan. Sermon lagi. Anumang tindi ang pagbabantay ng kanyang ina, si Mark pilit pa rin sumisingit makaskor kahit dumayo pa sa ibang lugar. Dumadayo sila sa iba-ibang lugar in Mindanao, no, in the Zamboanga area. Dumadayo sila para makapaglaro lang ng basketball sa ibang barangay. Taking gulat ng mama ko kasi nga hindi niya alam na varsity na pala ako na hindi ko sinasabi sa kanya. Kasi ayaw na yung basketball eh. Sa isang basketballista, matindi man ang depensa, hahanap ito ng paraan para ma-shoot ang bola sa ring. At ito na nga ang ginawa ni Mark pagtungtong niya sa kolehiyo. Patago siyang sumubok sa varsity team ng Universidad ng Zamboanga. Late naman siya nang pumunta siya dito, nag-tryout. Tapos nakita ko may potential, pinasali ko sa team ko. Okay. Magaling, buo ba yung loob kung maglaro? Walang takot. Tinatago ko kasi nga school, ensayo ng umaga, school ng gabi. Pero hindi alam ng mama ko na schedule ko is panggabi. Alam niya ng schedule ko pang umaga, pang school. Pero sinasabi ko pang umaga ako, gabi lang ako umuwi. Pero ang minsan lang niyang pagsubok, nagbunga ng mas malaking oportunidad. Isang coach sa Maynila ang nakapansin ng kanyang potensyal sa paglalaro. Yung coach na galing sa yung taga Zamboanga na player dati ng FEU, teammate ni Coach Bert Flores. Napanood niya kasi yung game namin eh. Hindi ko naman expect na mapunta sa Manila eh, maglaro. Ang gusto ko lang dati kasi maglaro lang talaga ng basketball eh. Noong time lang talaga na parang gusto ko lang pumunta Manila talaga na kasi nakita ko sila Arwin nga. Si Arwin naglaro ng championship against Lasal ngayon. Yung timing na napanood ko yun eh. Nung napanood ko yun, parang gusto ko na rin pumunta. Pero hindi ko expect na makakapunta ako kasi wala naman akong alam eh. Dahil sa pag-ibig niya ang basketball, sinuong niya ang lahat. Masunod lang ang matagal na niyang pangarap. At the start, when he was being recruited to play in Manila, ayaw siya payagan ng mami niya. She didn't want to make him play basketball at all. Pero sinabi ni Mark, ang promise niya, I will play basketball but I promise to finish college. Nanibago si Mark nang makarating na sa Maynila. Pupunta ko ng Manila, pupunta ko dito. Iba yung mga tao nga dito, iba. Nakakita ko sa kalye, iba yung mga tao. Tapos sabay yung homesick. Homesick ko lagi, umuwi sa amin. Nahinanap ko yung lagi yung family ko pag nalulungkot ako. At dahil nakapag-umpisa na si Mark ng kolehiyo sa Zamboanga, kinailangan mag-residency muna sa FEU bago siya makakapaglaro sa Tamaraos. First, nanood ako ng game sa Araneta. Nung game din ng FEU against UE yun eh. Daming tao. Nakita ko, sobrang pagpasok ko talaga ng Araneta.
yung balahibo ko tumayo eh. Ganito pala yung crowd dito, sobrang ingay. Wala kang maririnig. Excited na tuloy ako maglaro. Yung first game nang maglalaro ko, yun nga, sobrang yung excited na hindi ko alam, na excited na kinakabahan. Kaya nung pagpasok ko ng court, munti ka na ako mapatid sa guhit eh. Parang hindi ako makakapak ng court eh. Parang gusto ko nang umalis. Kaya nung parang takbo lang, sabi ni coach, takbo lang daw. Hanggang nakashoot ako ng first 2 points. Yung parang nawala na yung kaba, yun, laro na lang. Ang dati mahigpit na ina, di naglaon. Naging #1 fan niya ngayon. Yung nakakita niya na ako, saya na siya na sinasabi na kaya ko lang mag-ingat. Parang pinagsasabihan niya pa rin ako. Pero hindi na siya yung katulad dati na nagagalit. For mama. Dong, chat for mama. Dati nga hindi siya nanonood ng basketball. Ngayon nanonood na siya. Lagi siya nanonood. Batak na sa laro sa probinsya, madali siyang naka-adjust sa hardcourt ng UAAP. Kasi nga, punta ko wala akong offense gaano eh. Ang panlaban ko talaga, yung defense ko lang eh. Defense, takbo, ganun. Kasi nga, yun namang laro sa Buanga eh. Takbuhan, yun, defense. Tapos nung sabi-sabi nga ng mga meeting nga, bakit hindi ka tumitira, kailangan mo rin yan. Kaya yun, parang saktan din ako eh. Kailangan ko rin mag-opensa. Kaya yun, natutunan ko mag-offense din. Most of the players who have done well here have come from the provinces. Galing sa probinsya eh. Suddenly they are in Manila, they make a name for themselves in Manila, but they don't forget their provinces. Mula sa batang probinsya, nakilala si Mark sa UAAP sa kanyang tapang sa court at abilidad makapuntos sa basket. UAP? Yung career high ko sa Lasal, tapos yung mga crowd sinisigaw yung apelido ko. Yung parang ginawang interbarangay yung UAP. Hindi raw ako makapasok eh. Kahit anong bato ko makapasok eh. Parang nasapian ako nung time na yun eh. Yung estilo niya parang never say die. Devil may care attitude ah. Bahala ka ng buhay mo. Pasok ng pasok doon sa loob. Maski malaki, maski malit, wala siyang pakialam eh. Pero ang kanyang husay kailangan mag-crossover sa mas malaki at malawak na liga. Sunod na sa listahan ni Mark ang pagsali sa Harbor Center sa PBL. Nung PBL, sa awa ng Diyos, Finals MVP naman ako. Kaya't nang muling magbuo ng national squad ang bansa na ang pangunahing hangarin ay ibalik ang glory days ng Pinoy basketball, isa si Mark sa mga naispatan ng dayuhang coach na si Raho Toroman. Mark is a very energetic point guard. He is excellent ball handler. He can put a lot of pressure on the ball. Mark, I think that he is one of the most aggressive player in Asia. Nung sa Smart Gilas, laro namin Burger King, yung 37 points ko eh. Tapos ako pa yung last shot na nag-tie ng score. Yung last shot ko, court-to-court ko yung bola eh. 7 seconds. Tapos bigla ako nag-pull up ng free throw lanes eh. Tapos yun, jumper ko doon, pumasok. Ngunit sa gitna ng lahat ng tagumpay, noong 2009, tinamaan si Mark ng isang matinding kontrobersya. Si Mark Barroca na nga ba ang future ng Philippine basketball? Ang mag-aangkla ng panibagong hamon para muling mabawi ang korona sa Asia? Alam ni Mark, hindi ito magiging madali. At bago man siya nakaarangkada, mismong siya ay nasangkot sa isang kontrobersya. Bago matapos ang 2009 UAAP season, nagkaroon ng kontrobersya sa huling mga laro ni Barroca para sa FEU. Balitang-balita yan dito. Actually, hindi naman ako naniniwala dun. Kasi alam ko yung player ko. Stress siguro yun sa laro niya kasi sobra nata yun sa ensayo niya. Minsan ganun na yung player. Na-distract lang ako yung sinabihan kayo na binta ng laro.
yan naman, ayaw ko naman yan. Kung, ay, uwi ka na lang. Kung ganyan lang man ang abutin, uwi ka na lang. Hindi naman yan totoo. You have to be fair to the player. You cannot be good every day. You have your good days and your bad days. And maybe he had a bad day. So that's it. Malaki ang naging epekto nito kay Mark. Actually, I was one of the 2 people who picked him up from FEU that night na, when everything was a bit magulo na noon. Masayang tao siya, no? Everybody was his friend, but maybe because he felt a little irked with the way things happen in his team, with his teammates. From that moment, I think that Mark's little bit changed, that he started to be a little bit more quiet and go inside of him. Sa likod ng gulo, itinuon ni Mark lahat sa kanyang pagtatapos ng kurso sa FEU at ang pag-iensayo kasama sa Smart Gilas. In the beginning, it was tough for him because he needed time for recovering after all these things, what's happened. But I think that we also helped him to pass this very difficult part of his life, And I think that Smart Gilas, that he is happy with Smart Gilas, and we are really happy with him. Dati Rosa, wild, no? Very aggressive. Now, yung aggressiveness niya, medyo nako-contain mo. Yung nade-direct mo yung aggressiveness niya. So, which is good. Nananatiling positibo at nagpapasalamat si Mark sa mga natanggap niyang aral mula sa kabanatang ito ng kanyang buhay. Representing the country and traveling and meeting other people abroad, meeting other Filipinos abroad, na tutulungan siya mag-mold to become a better person in the sense that he gets to realize how lucky he is. The ones who have succeeded, medyo mahirap ang buhay nila. They succeeded because they were challenged. Pagkatapos their efforts was doubled. Doble yung effort nila. He had to strive harder to prove his worth. And yun ang gusto ko sa kanya. Kasi he tries hard. He tries very hard. Sa darating na laban ng Smart Gilas, alam na ni Mark ang tunay na responsibilidad sa bayan. Nakikita niya na, sabi na, malaking responsibilidad pala to. Akala nila dati, laro lang tayo ng basketball, manalo, hope na manalo, tapos na ngayon, but since we've met a lot of Filipinos in the different countries we've played in, and yung mga sinasabi nila, na they become as proud as us when we win. They're even actually more proud, even if we lose. Basta maganda yung laro natin. Yung Pilipinas, tapos yung flag na. Parang, kasi maraming nanonood ng Pinoy. Yung parang sila nga, kahit anong hirap na nila, pumupunta pa sila para supportahan lang tayo. Filipino fans, all these years I watched, they like a Jaworski style game. Kasi sabi ni Jaworski, this is you, ito ang bola, bahala ka ng buhay mo. That's Filipino-style basketball. Entertainment yan. And Mark Barroca entertains with the way he plays the game. Para sa isang bansang uhaw sa kampyonato sa larong ito, hindi malayong ang mataas na goal ng basketball ay maaabot din natin. Kung diehard fan ka ng basketball katulad namin dito sa Astig, tiyak na tulirukan itong mga nakaraang linggo. Nandyan ang pagbisita ni Miami Coach Spo, ni Chris Webber at ni Gary the Glove Payton. At ang press launch ng pinakabagong team sa PBA. There's only one word to describe it. Electrifying. Sa Balitang Astig. Balitang Astig! Kamakailan ay dumating sa bansa ang Filipino-American head coach ng Miami Heat sa NBA na si Erik Spoelstra para sa NBA Fit Week. Dahil sa malaking bahagi ng kanyang buhay ang basketball, nanguna si Coach Spo sa pagsasagawa ng mga basketball clinics sa bansa. Ito na ang pinakamalaking NBA Fit program na isinagawa sa Southeast Asia. Last August 27, pinangunahan ni na NBA superstars Gary Payton at Chris Webber ang taunang NBA Asia Challenge. Bukod kina Payton at Webber, kasama rin sa grupo sina Mitch Richmond, Glenn Rice at ilang mga players mula sa NBA Developmental League.
So that's really cool to know that so many people here love basketball. It's always good to get with these guys and reminisce some of the things that we went through. It's a new team at saka pagbabalik ng Meralco. Formal nang ipinakilala ang pinakabagong koponan sa Philippine Basketball Association, ang Meralco Bolts. Excited ulit ako dahil panibagong team, bagong management, bagong mga teammates. Dahil sa mayamang kasaysayan nito sa basketball, ay nais nitong buhaying muli ang Never Say Die spirit nito nung ito ay kilala pa bilang Ready Kilowatts. Hopefully they will carry on with that tradition. No? At saka galingan nila and hope for the best. We've got players who are willing to dive for loose balls and play the game the right way. I think we're headed towards the right direction. Kasabay ng pagpapakilala sa team ay inulunsad din ang sports advocacy program ng Meralco. Layunin itong maabot ang mga komunidad ng siniserbisyohan at maging tulay ito sa economic development sa pamamagitan ng mga social civic sports endeavors. Sa pagtunog ng buzzer, sa huling pito ng referee, madaling makita sa scoreboard kung sino ang nanalo. Pero kung papaano nakamit ang tagumpay, kung papaano ibinigay ang todo kahit hindi umabot sa dulo, yan ang mga kwentong astig.